Magandang araw po mga Kapinoy. Saan mang sulok kayo nandun, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi as the case may be. Ano po? Ay, nako. Medyo noon po linggo, nag-take effect yung daylight saving time. So, ang oras po natin ay umatras. Ano? Nabawasan tayo ng isang oras na tulog. Yan po ay nangyayari tuwing ganitong panahon, ganitong buwan, ng Marso. At bumabalik po sa normal na oras tuwing around November. Ano? So, kamusta na po kayo diyan? Kahit saan man kayo nandun. Pag-uusapan natin ngayon itong mainit na naman na pangyayari sa ating Senado at sa Kongreso tungkol kay Pastor Kibuloy. Okay? Ang self-anointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ. Ano po? So, ano ba nangyayari ngayon? So, yung huling ating diskusyon na nagkaroon bali mungkahi si Senator Risa Hontiveros ng issuance of warrant of arrest for failure to appear, ano, despite due notice, failure to appear in the Senate hearing committee. Senate committee hearing. So, ito po ay sinalungat ni Robin Padilla. So, para po mapigilan ang pag-issuance ng warrant of arrest or failure to appear, ay kailangan po ng 8 na signature ng members ng committee. Ang membro po ng committee ay, if I'm not mistaken, ay 14. Okay? Yeah. Kailangan po magkaroon ng 8 signature o miyembro ng committee para mawalang bisa po ang issuance of warrant of arrest. Ngayon, mukha pong ang nakuha lang ni Senator Padilla ay 4. Ang 4 na yon ay si Senator Padilla, Jaime Marcos, Bongo, at si Cynthia Villar. Ano po, na-discuss na po natin kung ano yung mga reasons ng 4 na yon. Ano? Porque si Kibuloy daw ay hero at may separation of church and state. Kawawa daw naman po siya. Si Bongo naman walang rason. Ano? Walang rason. Tahimik lang siya, as usual. Si Cynthia Villar, kaibigan daw ng mabait daw sa pamilya niya, kaya hindi siya pipirma. Okay? Yan po ang mga rason ng ating magagaling na senador. Ano? Okay, so ngayon po, araw ng Martes, hindi na po talaga nakakuha ng 8 signature. 4 lang. By the way, si JB Ejercito ay nung una pumirma pero winidraw din niya kasi sabi niya ay titingnan daw niya mukha daw hindi maganda ang napatunayan sa committee. Alright? Whatever the purpose is. So hindi po nakumpleto ang 8. 4 lang. Alright? So, kahapon nagsalita si Padilla at nagkaroon ng privilege speech, gumuha ng privilege speech sa Senado. At sinabi niya, talagang dinidikdik niya na hindi dapat iniimbestigahan si Kibuloy dahil daw po siya ay hero. Hero, ha? Hindi ko alam kung paano naging hero si Kibuloy. Dahil daw nagpunta sila o para bang kasama sa paglaban sa NPA o whatever. Ano? Ibig bang sabihin, pag hero ka at gumawa ka ng kalokohan, ay you are above the law? Hindi ka na po pwedeng imbestigahan sa mga bagay na ginawa mong mali? Na marami pong ebidensya na siya daw ay gumawa ng mga kalokohan. Even the FBI, dito sa Amerika, sinabihan siya, mayroon siyang kaso dito sa Amerika, no? Na
mga karumal-dumal din na kaso, katulad ng mga exploitation of minor, human trafficking. So, kailangan din dito po sa Amerika, siya po ay wanted. Alright? Wanted ng FBI. Actually, sa ngayon ay yung kanyang warrant of arrest ay na-unseal na at open na po ngayon. Ano? Lahat ay talaga nakakaalam na, pwede na makaalam. Wala nang privacy, in-unseal na po ng gobyerno, ng court. Ano? So, maaaring po yan ay pupunta na sa Interpol. At ang Interpol po ay magbibigay na ng red notice para malaman ng mga mga bansang miyembro ng Interpol na mayroong pinaghahanap na ganitong tao. Ano? At dapat humarap sa batas ng Amerika. So, sabi ni Padilla, hero daw. I don't know kung paano siya naging hero. Bahala na po kayo. Pangalawa, sabi ni Padilla, ewan ko po anong sinasabi nito si Padilla na to, na may separation of church and state. Baka ayan po ang nangyayari sa mga taong binoboto natin na walang kaalam-alam naman sa batas. Separation of church and state. So, ibig sabihin, simple common sense ho, mga Kapinoy, ang separation of church and state ay hindi po umaabot sa mga maaaring krimen na ginawa ng isang tao na namumuno sa isang pananampalataya o isang simbahan. Kahit sino po yan, pag ang isang taong yon na namumuno ng simbahan ay nagkaroon ng alitan sa batas o gumawa ng krimen, ay yan po ay hindi sakop ng Church of State. Separation of church and state. Hindi po yan kasama doon. Right? No one is above the law. Right? Pero ito pong si Kibuloy, mukhang lahat po ay ginagawa para patunayan na siya ay above the law. Alright? Patutunayan ko po sa inyo bakit. So, si Padilla, yan ang mga sinasabi. So, isa na yan si Padilla sa mukhang talagang magdududa kayo kung bakit masyado ang kanyang pananampalataya kay Kibuloy. Pero Muslim siya, di ba? Alright. So, padalawa, ito pong si JB Ejercito. Sabi ni JB Ejercito, baka daw po naglalabi naman siya na sa halip na personal na umapir si Kibuloy, ay baka daw po pwedeng online na lang. Zoom. Alright. Unang-una po, dapat mukhang hindi rin po naiintindihan ng taong ito kung anong sinasabi niya. Yan pong subpina o yan pang subpina ad testificandum, yan po ay ginagawa ng harapan para makapanumpa at makuha ang jurisdiction over the person. Alright? Yan po, kunyari nanunumpa po siya at magsasabi ng totoo. Tapos hindi po makita at alam po ng during the examination, during the question ay nagsasalita ng hindi naman totoo. Paano mo huhulihin ang taong yon kung sakalit nagsisinungaling? Kung yung taong yan ay nagte-testify ng hindi harapan sa husgado, sa komite. Imagine niyo po, anong klaseng panunumpa na ako'y magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang, pero pag ako ang testigo na yon ay nagsalita ng kasinungalingan, in front of the body with jurisdiction, may karapatan po yung committee na yon na hulihin siya kung hindi siya po nagsasabi ng totoo, nagpe-perjure himself. So pag ang salita po, ang testimonya ay online, paano mo hulihin yun? Di ba? Yan din po ang sinasabi ni Lito Lapid. Si Lito Lapid, ganun din po ang hinihingi. Mag-online daw. Ewan ko, yan ang nangyayari sa ating mga binoboto nating senador na wala namang kaalam-alam. So, kung
Tatlo na po yan. Tatlong bali congressman na senador. Plus yung tatlo na pumirma, bali anim na, no? Anim na. Anim na senador na parang masyado talagang pinoprotektahan si Kibuloy. Sino yung anim na yun? Yung apat na pumirma, si JB Hercito, si Lito Lapid. Yan po ang mga nagsasalita. Meron pa, si Bato. Siyempre, si Bato. Ano ba naman si Bato? Ay sip-sip din kay Kibuloy. Ano? Yan ay ewan ko kung talagang bagay. Siguro gumamit din, at siguradong gumamit din yan ng mga helicopter, mga lahat ng gumamit na helicopter nung panahon ng eleksyon. Baka ako. Hindi ko sinasabi yan. Ano? Akin haka-haka lang. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero magtataka kayo kung bakit ganun kalupit ang kanilang pigil sa warrant of arrest ni Kibuloy. At isa pang nakakapagtaka ano po ngayon. Itong pangyayari lately na si Senate President Juan Miguel Zubiri. I was expecting na siya magiging paatas ang laban dito. Pero mukhang nagkamali ako. Ano? Kanina po, may napanood ako na interview sa kanya na kakausapin daw niya si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros po, si Senator Risa Hontiveros, siya po pala yung namumuno ng committee hearing. Kausapin daw niya si Risa Hontiveros na mag-issue muna ng show cause order. Alam ko itong sinasabi niya, ramdam ko ang gustong mangyari ni Juan Miguel Zubiri. Ang show cause order po, yan po ay ginagawa sa husgado. Ano? Pag ang testigo po ay hindi umapir and he or she is duly notified of the hearing, pinadalan siya ng notice to appear and it was duly signed at the hearing. Yan po, ang husgado nag-i-issue ng show cause order why he should not be cited in contempt of court. Yan po, pag ikaw po ay nakatanggap at gano'n, pwede kang issuehan ng show cause order why you should not be cited in contempt. Alright. So, yun ang sinasabi ni Juan Miguel Zubiri ngayon. Why? The committee should issue a show cause order why Kibuloy should not be cited in contempt. Pero kung iisipin nyo, may dahilan si Juan Miguel Zubiri doon. Pero you have to consider the previous circumstances, yung pong mga nangyari before. Unang-una, ang show cause order po ay pag yan ay binibigay sa pag nakatanggap at hindi umapir. Dito po, sa pangyayaring ito, mukhang nakaapat ng subpina. Nakaapat na pong subpina. 40 subpina to appear. And despite the fact, hindi pa rin po umapir si Kibuloy. Worst, nag-issue siya ng statement na to prove na talagang siya ay hindi a-appear. So, sa committee. Ano po yun? Kahapon po, o kamakalwa, nag-issue siya ng statement to Risa Hontiveros and to everybody na a-appear lang siya pag nasunod yung kanyang 17 conditions. 17 conditions. Ano po? Talagang ang pakiramdam niya ay siya ay anak ng Diyos. Mukhang malupit pa nga eh. Ang Diyos nga natin ay merong 10 utos lang eh. Siya, may 17 conditions para lang umappear sa court. Alam nyo na po yan. Pumunta po kayo i-google nyo lang yung 17 conditions of Kibuloy to appear
in Senate investigation. Makikita niyo po doon. Sinabi niya lahat ng kagustuhan niya bago siya umapir. So, ibig po sabihin, ang gusto niya ay magbow sa kanya ang Senado para lang siya umapir. Ano? So talagang sa tingin niyo po ba ang Senado ay babaluktutin o ang kanilang mga rules and regulation para lang sa kanya? I don't think so. No. Mukha po siyang pag yan po ay nangyari ay talagang katawa-tawa ang ating ang Senado. So, issue once. So yung mungkahin ni Juan Miguel Zubiri, palagay ko hindi na po yan talaga dapat mangyari. Dapat diyan ay ituloy na ang pag-i-issue ng warrant of arrest. Ano po? Alam na po ng Senado, alam na po ng lahat ng mga tao na hindi siya a-appear. Bakit kailangan pang mag-issue ng show cause order? Right? Padalawa, bakit ginagawa ni Zubiri ito? Alam niyo po, ang pagbibigay ng show cause order, binibigyan ng pagkakataon ng isang tao na magpaliwanag bakit hindi siya naka-appear sa husgado or sa committee. Binibigyan po ng ilang araw yan. Usually, siguro 7 days para magbigay ng sapat na araw para makapagpaliwanag. Ano? Alright? And then, pag hindi nagustuhan ang kanyang paliwanag, saka pa lang mag-i-issue ng warrant of arrest. So, kung iisipin natin, tandaan po natin, baka sa mga hindi po nakakaalam, magkakaroon po ng recess ang Senado sa March 22. Alright? March 22, 2024. At magre-resume lang po ang kanila sa Mayo ata, if I am not mistaken. Correct me if I'm wrong. Sorry. But, March 22, ngayon po, ay anong araw na ngayon? March 12. 10 araw na lamang po. Ano? So, pag nagbigay ng show cause order si Risa Hontiveros at kay Pastor Quiboloy, giving him enough time to answer, ay definitely po sa March 22 at the time of recess, as the start of recess of the Senate, wala na pong panahon para mag-issue ng show cause order. Ng warrant of arrest, what I mean. So, show cause order, mag-i-issue ngayon, bukas, whatever, in case, assuming. Pagdating po, pag nag-issue po ng show cause order, 10 araw, palagay natin, bigyan ng 10 araw, March 22 na po. Wala na. Tapos na ang session. Ano? So, magtatagal pa bago ma-issuehan ng warrant of arrest si Quiboloy. It's either nakatakas na talaga yan, nakagawa na ng kung ano-ano na naman, isipin niyo po yan, ano? Wala, pinatatagal niya. Kumbaga, sa si Zubiri, ang ginagawa ni Zubiri ay nilalaro na lang ang bola. Nilalaro na lang ang bola, pinatatagal hanggang matapos na ang laro. Ano? Kung sa basketball, pinatatapos muna niya siguro, nilalaro niya nilalaro niya ang bola para magamit ang oras. Ano? Siguradong panalo. Yan po ang ginagawa ni Zubiri. Dribbling the ball to freeze. Ano? Yan ang po mga estilo. Siguro naglalaro ng basketball ito si Zubiri. So, yan po ang ginagawa niya ngayon. So, nakikita nyo talagang hindi lang ang normal, hindi lang yung mga simpleng miyembro ng Senado,
kung hindi po ang presidente ng Senado ay mukhang pinatatagal at pumapanig din kay Kibuloy. Napakatagal na po, by the way, na hinihingi ni Risa Hontiveros yung warrant of arrest na yan kay Miguel Zubiri. Pero nagdidili-dali tong si Miguel Zubiri. Okay, so ewan, anong mangyayari sa ngayon, O kaya diyan po natin makikita ang mga klase ng tao na ating ibinoto at iniluklok sa kapangyarihan sa Senado, na makikita natin na mga pansariling kapakanan lang ang tinitingnan nila. By the way, mukhang yung pong mga congressman naman sa Committee on Franchise, mukhang tinanggalan na po ng lisensya ng prangkisa ang SMNI. I will verify it today kung totoo yan, at mukhang ang Kongreso din ang makakahuli pa kay Kibuloy, dahil sa ngayon ay ang balita ko ay nag-issue na rin ng contempt order, ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. So yan po, sa Senado makikita natin na pinipigilan ng mga miyembro, ng makapangyarihang miyembro ng Senado ang pag-issue ng contempt order. Doon po ng warrant of arrest, sa Kongreso naman, sa House of Representatives, nakapag-issue na po. Okay? So, mukhang maganda to. Yun ang mukhang it saves the day, yung issue 1, kung totoo man yun. Alright? Yung issue 1 sa House of Representatives. Malalaman natin. Hanggang sa susunod po. Magandang araw po uli sa inyong lahat. Bye. Mga Kapinoy, ito lang po ay pahabol dito sa nauna kong video. Kanina nasabi ko sa inyo na si Miguel Zubiri, Senate President Miguel Zubiri, ay makikipag-usap kay Risa Hontiveros para sa possible issuance of a show cause order para laban kay Kibuloy, para hindi ma-issuehan ng warrant of arrest, or ma-arresto. So, ngayon po ay nabalitaan natin na meron ng pag-uusap ang nangyari sa dalawa, at pumayag si Risa Hontiveros na mag-issue muna ng show cause order laban kay Kibuloy, at binibigyan si Kibuloy ng 48 hours from receipt of the order to explain why he should not be arrested or cited in contempt, o para makapagpaliwanag siya within 48 hours from receipt of the order. So maaari pong kung yan ay mai-issue ng Senate Sergeant of Arms within 24 hours. So pagkatanggap po ng show cause order na yon ng abogado ni Kibuloy o ni Kibuloy, ay tatakbo na po ang 48 hours. So magbibilang lang po tayo siguro ng mga 2 hanggang 3 araw, at malalaman natin kung anong mangyayari uli. Talaga naman lahat ng delaying tactics ay ginagawa ng Senado. Pero si Risa Hontiveros po talaga ay napakatyaga. Pinagbibigyan lahat, at para hindi madali ng technicalities. So, mag-abang-abang lang po tayo ng konti. Malaman natin kung ano nangyari at kung ma-aresto. By the way, bukod po sa nasabi ko na rin sa inyo kanina na bukod sa Senate, ang House of Representatives po nag-issue na ng warrant of arrest for Kibuloy for failure to appear also sa
House Committee on Franchises hearing. Ano po? So, yeah. Kita-kita tayo isang araw ulit. Bye-bye.